Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to panibago na naman nating episode, reaction video. Tungkol dito sa OFW, galing Kuwait. Ito sinasabi ko eh. Yung OFW gustong-gusto umuwi ng Pilipinas. Yung iba, umuwi ng Pilipinas hindi nagparamdam. Walang iya buhay to. Ewan ko. Tapos sabihin naman ng ibang OFW, huwag mong pakialaman ng buhay nila yan. Hindi ko talaga gets. Sige, panoorin natin to, kapatid. Magandang hapon. Sa Nueva Ecija. Nawala na po pala silang contact. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jimmy, and sa inyo po, Ma'am Violeta. Kayo po, sir, yung kapatid. Opo. And kayo po yung auntie. Tita, apo. Okay. Ma'am, si Ma'am Jeneline po ba, mga ilang years na po ba siya bilang isang OFW? Before po sa Kuwait, 5 years po yata sa Malaysia. Then, nung pag-uwi po niya, nagbakasyon po, then nag-apply po ulit siya ng Kuwait. From Kuwait. Opo. So basically, yung more or less, mga 6 years na siya and 2 months. Opo. Nung sa Malaysia siya, ma'am, okay naman, continuous yung contact sa inyo. Opo, wala po naging problema. Kailan na po ba siya, ma'am, na ang last ninyo nang kausap siya, ma'am? Sa akin po, mga June, nakakontak ko po siya. Nagkukwento po sa akin, nangangamusta po siya. Then, nag-birthday po kasi siya ng November 29. Nag-greet po ako before po ng birthday niya. Since hindi po niya nagsisin sa message ko, parang kinabahan po ako. Kinontak ko po itong pamangkin ko, kumusta yung ate mo? Ayun na po, nag-react na po siya na since July daw po, wala na po silang contact. Sila po pala yung may communication sa probinsya namin sa Nueva Ecija. Nawala na po pala silang contact. Since July kahit sa pa? mga anak. Opo. Ang kausap po siya nung June po, ano po, may mga sinabi po ba siya? May nararamdaman siya? Or ano yung sitwasyon niya doon? Ang complaint lang po niya sa amo niya is yung babae po sobrang selosa. Pag nag-utos daw po yung amo niya, hindi daw po pwedeng tumingin siya sa amo niya. Super seloso daw po yung asawang babae. Ayun yung kinocomplain niya? Opo, yun po Pero yun. that time po ba, ma'am, may nararamdaman siyang sakit? Or ang binubugbog ba siya? Sinasaktan? Hindi naman. Since nung nag-message po siya ng ganun, wala na po siyang isumbong kasi hindi ko na po alam na yun na pala yung last na contact namin, June, July, ganyan po. Okay. Sa inyo po, Sir Jimmy, lagi naman kayo nag-uusap, sir, ng kapatid nyo. Opo, dati. Kailan po yung last ninyo, sir, nga usap? Mga July po. Mga July? May nasabi po ba siya sa inyo po? Ano yung kalagayan niya doon? Binubugbog ba siya? Or ano? May sakit? Wala naman po, sir. So sabi niya okay lang lahat? Opo. Hindi po nasabi po yung kwento ni ma'am na, ayun nga, silosa yung... Hindi naman po nakwento ng kapatid ko sa akin. may mga anak po ba to si ma'am Jeneline? Opo. Ilan po yung anak niya? 3 po, sir. And yung mga anak, ang ilang taon na po ba mga anak niya? Hindi ko po alam. Baka yung bunso po mga 15, ganyan po. Yung panganay? Yung panganay baka mga 17. 17. Sunod-sunod po kasi. Nakakausap po ba nila yung mami nila? Hindi rin po. Sa akin po sila na tumatawag. Tinatanong po ako, Papa, nakakausap mo ba si Mama? Okay. Sabi po. Magandang Big dream. hapon po sa inyo, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, nakausap niyo po ba yung mami niyo na si ma'am Jeneline? Hindi na po. Kailan po last ninyong usap po? July po. Nung July, may nakwento po ba yung mama niyo sa inyo kung kamusta kalagayan niya doon, kung may nag-aaway sa kanya? Meron po ba? Wala po. So ano lang po yung mga sinasabi po ng mama niyo sa inyo? Kinakamusta lang po kami. Okay, pero yung mga kung ano yung buhay doon, nakikwento ba sa inyo? Hindi po. Hindi naman. Okay. Opo. Wala naman pong away po yung mama niyo tsaka papa niyo? Wala po. Okay. Nung July, so after nung July, di ba, last niyo kausap, tinatry niyo pa rin po ba siya kontakin po? Opo. Pero hindi na nagsasagot o nagre-reply o nagsisin man lang ng messages? Opo. So, ito si Ma'am Jeneline, no, isang balik manggagawa. So, meaning wala to siyang agency. Direct hire na to. Magandang hapon po, Attorney Sherilyn. Ma'am, ang hingi po kami, ma'am, kung baka may update po kayo, ma'am, regarding po dito sa case ni Ma'am Jeneline Verganio David. Actually, Attorney Jetro, nag-check namin yung records namin. Yes, it's true na ang huling deployment niya po kasi na records dito, September 10, 2024. So that's for 24 months. Okay. So dapat po, by September 2026 pa po, no? September 9, 2026 matatapos yung contract niya. But when we check po sa kanyang verification po doon sa DMW, nag-arrive na po siya ng Philippines noong March 29, 2025. Meron po siyang arrival record sa NAIA 3 po siya. Nag-arrive noong 4:14 p.m. po. NAIA Terminal 3, March 29,
2025. Okay. So ito, Yan tayo eh. Pag kayo, nagpapatulfo, basta OFW, ang lagi nilang sasabihin, keso susumbong employer, agency. Nananahimik yung agency, nananahimik yung employer. Idadamay sa pagtulpo-tulpo na yan. Yung pala naman, nakauwi na pala itong si OFW. Hindi kayo nasabihan. Pero nirereklamo nyo agad. Putang yun ng employer agency. Ano? O ngayon, back to you kayo. Nakakahiya ho yung ganun. Nakakahiya kayo. Pag alamin nyo muna, Diyos ko po, ang hirap ng ganito. O yun pala, nakauwi na pala eh. nung last year na March 2025, andito sa Philippines. And then wala na po siyang record, Attorney Sherilyn, nga bumalik ng Kuwait. Wala po eh. Wala po. Yan po yung huling... kasi po, kung if ever nababalik po siya ng Kuwait, magre-reflect po yun sa records namin eh. Ngayon, ang ginawa, nung nakita nga po namin ito, pinapa-validate din po namin dahil wala na nga po siyang Philippine Recruitment Agency dito dahil balik manggagawa na po siya. Kaya po pinapa-validate din po namin sa aming welfare officer. We're just waiting for the confirmation po para matawagan din po yung kanyang employer, no? At i-validate. Pero ito po ay based sa DMW verification mismo po na kanyang arrival because we can check po doon sa database ngayon po ng DMW. Ayan, so, ang thank you for that update, Attorney Sherilyn. Ma'am, sir, alam niyo po ba umuwi dito? Wala po kaming alam, sir. Wala po. Nung March po. O nung March wala 2025 po, Ano NAIA po? Terminal 3 Umuwi siya ng September po ata yun. ng 2024. Opo. Okay, September 2024. Tapos after nun, na-deploy Bumalik. sa Kuwait. One month lang naman ang ano niya rito, bakasyon po Oo. niya. So, kasi based po sa record nga ng sinabi ni Attorney Malonzo, noong mga bandang September 2024, na-deploy siya sa Kuwait. Opo. So, before siya deploy, nagbakasyon siya sa inyo. Opo. So, 2 years yung contract niya, dapat may September 2026. Opo. Pero per the record nga, nakalagay doon nga nung March 2025, bumalik siya ng Pilipinas. So, hindi niyo po alam yon. Wala po. Kahit po sa mother side niya, wala din po. Okay. Mukhang may mga hindi po nasabi siguro si Ma'am Jenny. But nevertheless po, pinapa-verify din po ni Atty. Sherilyn sa kaniyang amo doon mismo sa Kuwait. Opo. No? Para kung ma-confirm talaga nga wala na siya doon at saka kung umuwi nga siya talaga nung March 2025. Opo. Si Ma'am Jenilyn, di ba yung tatlong anak? Kasal po ba sila ng husband niya? Kasal sila? Nakakausap niyo pa rin yung husband niya? Opo. Siya pang bantay sa mga anak niya. Siya yung bantay ngayon doon. Kaya lang nagtatrabaho po siya ngayon. May idea po ba yung husband niya kung umuwi kaya nung March 2025 yung asawa niya, si Ma'am Jenilyn? Wala. Alam ko nasa isip ninyo, mga kababayan. alam ko na yung nasa isip mo. O yung naiisip mo, alam ko na. Sumama yan sa iba, no? Diyos ko, mga kababayan. Ay, sana'y hindi, no? Pero kawawa naman, kawawa naman. Mga anak niya, wala nang kontak. Mga kababayan ko, susumbog-sumbog sa tulpo, tapos magugulat sila, no? Alo, nandito na pala, nasan ka? Ba't di ka man lang umuwi? Siyempre, kaya yun. Sige, continue natin. Din po kasi siya po yung pumunta sa Iligan, OWA. Siya po yung pumunta doon para mag-report din po na gano'n, nagpatulong sa mga tito. So kayo po taga-Iligan din kayo? Hindi po. Hindi po. Saan po kayo, ma'am? Paranaque po. Kayo po, sir? Sorsogon po. Sa Sorsogon. Okay, so basically, based po dito sa kuha namin kwento is, wala nga talaga silang idea, ma'am, nga umuwi dito, si Ma'am Jenilyn. Or may mga kamag-anak po ba nga may idea or may nakapagsabi nga dito sa Pilipinas si Ma'am Jenilyn? Wala din? Wala po. Wala din. Okay. Jenilyn, sana kung andito ka na sa Pilipinas, magparamdam ka sa mga anak mo. Si super nag-aalala na ang mga anak mo. Yung dalawa hindi na nakakapag-aral. Nakakapasok sa school. Sana kahit man lang sa kapatid mo, dadalawa na lang kayo magkapatid. Naging open ka sa kapatid mo. Wala kaming idea kahit isa walang nakakaalam kung saan ka. Paramdam ka. Andito lang ako, puntahan mo ako sa bahay kung saan ka. Ate, kung asan ka man ngayon,
tawagan mo lang ako para hindi kami masyado nag-aalala. Kung anong problema, sabihin mo sa akin. Kung natatakot ka umuwi, samahan ka namin. Yung mga anak mo nag-aalala sa'yo si Papa. Halos hindi na makatulog, kaya isip sa'yo kung ano na nangyari sa'yo. Dapat magparamdam ka sa amin. Dito lang kami ni Tita, nag-aantay sa'yo. Mga anak mo, hindi na rin nakapagpupuko sa pag-aaral nila. Yung babae nga, may exam ngayon, hindi na pumasok. Gawa nga ng gusto ka ring makausap, nagpaliban na lang ng pagklase niya. Kung asan ka man ngayon, magparamdam ka naman kahit na papano. Hindi naman kami nag-aalala sa'yo. Halos lahat kami nag-aalala sa'yo. Sa side ni Mama, sa side ni Papa. Lahat kami. Una po sabihin na magparamdam lang po siya. Malaman lang po namin na safe siya, okay na po. Sige po ma'am, ang tutulong po ma'am yung team po ng Wanted sa Radyo in coordination din po sa OWA, no? Kay Attorney Sherilyn Malonzo. Na kung any updates po nga ma-receive namin regarding po sa whereabouts po ni Ma'am Jeneline po, ipapalam po namin sa inyo. And sa mga netizens po nga nanonood din, ang baka po nakita ninyo si Ma'am Jeneline, magbigay lang po alam po dito po sa program po ni Sen Rafi para po ma-convey po namin sa family. Thank you po ulit Attorney Sherilyn Malonzo sa mabilis pong aksyon ng OWA. And pag may mga updates po kayo ma'am, magbigay alam lang po ma'am sa amin ma'am para matulungan po yung family. Yes po, Attorney Jetro. Sige po. Maraming salamat din po. And again po, mga kapatid, kami po yung nananawagan kay Ma'am Jeneline Vergaño David. Nakauwi na po siya ng March 2025 at lubos na pong nag-aalala yung kanyang kaanak, lalo na po yung kanyang mga anak. No? Ang tagal na din po kasi na panahon na hindi na po ito nagpaparamdam sa kanyang pamilya. So kung meron po kayong impormasyon o detalye kung nasaan man po si Ma'am Jeneline, please paki-advise po sa aming tanggapan or ihatid niyo po dito sa aming office si Ma'am Jeneline or i-message po ang Rafi Tulfo in Action official Facebook page. Ay, mahirap magsalita sa ganyan. Hindi natin alam kung nasaan, anong rason, bakit ayaw na magparamdam ng OFW, no? Hindi rin natin pwedeng sabihin na baka may bago na to, may sinamahan na. Hindi rin naman tayo pwedeng mag-isip ng masama na baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. That wouldn't help the issue, no? To solve the problem. But tama nga din naman. Kung may problema, magsabi. Mahirap kasi yan. Nangangapa yung mga anak nyo, no? Ang pamilya ninyo. Nasa Pilipinas ka na pala, di ka man lang kumokak. Di ka man lang knock-knock ba? Nag-knock-knock ka sana ba? Kung ayaw mo umuwi sa kanila, walang problema. Di ba? Walang problema dun. Basta magsabi ka lang. Ang mahirap po kasi nangangapa lang talaga yung mga pamilya niya. Nakakawa din naman. Okay? Sa lahat po ng mga OFW dyan, ako, sana hindi nyo gayahin yan.